Hinahanap ang isang batang lalaki na aksidenteng nahulog sa Tulyahan River sa Malabon. Ang bata naglalaro raw ng mahulog sa ilog. Balitang hatid ni James Agustin. Hindi nga po makatulog. Hindi ako makapagpahinga. Nangina na po tuhod ko. Asawa ko nandun. Iyak pa rin lang iyak po. Nahanap po yung anak namin. Labis ang pag-aalala ni Raymond dahil hindi pa rin natatagpuan ng 8 taong gulang niyang anak na si Roniel na nahulog sa Tulyahan River sa Malabon. Naglalaro raw si Roniel kasama ang 6 na iba pang bata malapit sa river wall na mangyari ang insidente mag-aalas 5 ng hapon kahapon. Nasa trabaho noon si Raymond habang ang kanyang misis ay nag-aalaga sa kanilang bunsong anak. Hindi raw nagpaalam si Roniel sa kanyang nanay. Nakita pa ang bata sa CCTV na nasa labas ng kanilang bahay bago mag-alas 3 ng hapon. Tinawag po yata siya ng mga kalaro niya po eh. Tapos, bilang sabi sa akin, basta nag-chat sa akin yung asawa ko na nahulog daw yung anak ko. Hindi po marunong lumangoy yun. 8 taon pa lang po yun eh. Ang tiyahin ng bata nakausap ang isa sa mga kalaro at isang nakasaksi sa insidente. Humingi pa raw ng tulong ang bata bago tuluyang lumubog sa tubig. Umupo pa daw po dyan. May hawak na stick tapos winawagayway. Winawasik niya. Tapos nung pagtayo, yun na po yung nalaglag kusa. Sabi din po nung isang bata din po na batang babae po nakalaro, yun yung kasama maglaro talaga dito. Dumungaw naman daw po. Pero yun pagkadungaw po, tumalisod po dyan sa may parang gutter. Kaya nalaglag daw po. Tulong-tulong sa search and rescue operation ng mga otoridad. Bandang alas 6 kagabi nang dumating ang mga rescuer mula sa Philippine Coast Guard. Gamit ang mga scuba gear sinuyod nila ang ilang bahagi ng ilog. Sa ilang oras na paghahanap, bigo silang makita ang bata. Alas 9:30 kagabi ng pansamantalang itinigil ang rescue operation. Napakahirap po kasi nung ating Tulyahan River dahil kita naman po natin maitim. So pag maitim po yan, madilim yung ilalim ng tubig. So kailangan po talaga pag sinisid yan, dapat merong ilaw sa ilalim para makita kung saan banda. May agos po yan, so maaaring yung bata tinangay na po sa malayo. Ayon sa mga taga-barangay, ipinagbabawal ang paglalaro sa bahagi ng river wall. May harang itong bakod na kawayan at net, pero nakakalusot pa rin daw ang ilang bata. May bantay po kami doon para mangalaga doon sa mga halaman doon. Yun nga lang po, siguro, aksidente yun na nahulog yung bata. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binaha ang ilang lugar sa Mindanao kasunod ng ulang dulot ng shear line o ang nagbabangga ang Amihan at Easterlies. Sa District Surigao del Sur, ilang ilog ang umapaw bunsod ng malalakas na ulan. Ang mga kalsada nagbistulang extension ng ilog. Ilang pamilya ang inilikas gamit ang rescue boats. Patuloy na nagmamonitor at nag-iikot ang mga otoridad para sa rescue operations. Pinapayuhan ang mga residente na maging alerto. Inaasahang magpapatuloy pa ang masamang panahon sa Bislig at sa iba pang bahagi ng Surigao del Sur. Nagka-landslide naman sa barangay Pangyan Trento, Agusan del Sur kahapon. Sa video, kita ang unti-unting pagguho ng lupa sa barangay Pangyan. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, walang nasaktan sa insidente. 5 pamilya naman ang inilikas. Ang tuloy-tuloy na ulan dahil sa shear line ang itinuturong sanhi ng landslide sa lugar. Hindi lamang po Agusan del Sur at Surigao del Sur ang inuulan ng husto dahil po sa shear line, kundi ang ilan pang panig ng Mindanao maging sa Visayas. Ayon po sa Pag-asa, apektado rin ng shear line ang Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Soc-Sargen, BARMM, Eastern Visayas, Sulu, Cebu at Bohol. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Hanging Amihan at Easterlies naman ang umiiral sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong Mindanao at ilang panig ng Visayas ang uulanin sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rains. Magpapatuloy ang ulan sa mga nasabing lugar bukas at sa linggo. Makakaasa sa mas maayos na panahon ang malaking bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila, bagaman posible pa rin po ang mahinang ulan o kaya'y local thunderstorm. Ngayong Biyernes na itala sa La Trinidad, Benguet at Baguio City ang minimum temperature na 14 degrees Celsius ayon sa Pag-asa, habang 23.7 degrees Celsius dito sa Quezon City.
Nagkaroon ng moderately explosive eruption ng Bulkang Kanlaon. Nangyari yan pasado alas 4 ng hapon kahapon na tumagal ng 2 minuto. Umabot sa taas na 2,000 metro mula sa crater ang usok o dark gray plume na ibinuga ng bulkan. Nakapagtala rin ng pyroclastic density currents o pagdaloy ng uson. Natanaw ng ilang news scooper mula sa iba pang lugar sa Negros Occidental ang pagputok ng bulkan. Umabot naman sa mahigit 40 barangay sa probinsya ang apektado ng ashfall. Sa La Carlota City, mahigit 30 pamilya ang inilikas. Ipinag-utos na ng Department of the Interior and Local Government ang pagpapalikas sa mga residenteng nasa permanent danger zone ng bulkan. Nananatili ang Alert Level 2 sa Bulkang Kanlaon. Inalmahan ng prosecution team ng International Criminal Court ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dumalo sa kanyang confirmation of charges hearing sa susunod na linggo. Sa sagot ng ICC prosecutors, idiniin nila may kapasidad si Duterte physically at mentally para dumalo sa pagdinig. Bigo rin daw si Duterte na makapagbigay ng malakas na dahilan para sa hindi niya pagdalo sa hearing. Ang pagtanggi ni Duterte na kilalaning lehitimo ang mga proseso ng korte ay hindi raw rason para hindi siya lumahok. Hiniling ng ICC prosecutor sa pretrial chamber na ibasura ang hiling ng kampo ng dating Pangulo. Habang wala pang desisyon ng mga hukom ng International Criminal Court, nananatiling hiling ayon sa ICC ang sulat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya dadalo sa confirmation of charges hearing ng kaso niyang crimes against humanity. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Nakasalalay sa mga hukom ng International Criminal Court ang pagpapasya sa hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, nananatiling request mula sa depensa ang sulat ng dating Pangulo na i-waive ang kanyang karapatang humarap sa confirmation of charges hearing kaugnay sa kasong crimes against humanity mula February 23 hanggang 27. Di raw niya kinikilala ang jurisdiksyon ng korte sa kanyang pagkatao. Tinawag niyang kidnapping ang pagpadala sa kanya sa The Hague na anya'y pinangasiwaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag ni Duterte, outrageous o di ka panipaniwalang kasinungalingan ang akusasyong siya ang pasimuno ng EJK sa bansa. Ayaw rin niyang dumalo sa legal proceedings na makakalimutan niya sa loob lang ng ilang minuto. Matanda, pagod at mahina na raw siya. Pirmado ng dating Pangulong sulat na may petsang February 17. Para kay ML Party List Representative Leila de Lima, ang mga deklarasyong ito ni Duterte ay patunay na maayos ang pag-iisip niya. Propaganda at legal strategy umano ni Duterte ang di pagdalo. Pero sabi ng depensa sa kanilang isinumite sa ICC, idinikta ito ng dating Pangulo sa kanyang legal team noong February 16. Kinabukasan, binasa para kay Duterte ang sulat, pinaprobahan at pinirmahan kahit nakalimutan na ni Duterte ang idinikta niya noong araw na yun. Ang Malacanang, iginiit na naayon sa batas ang pagpapadala sa The Hague ni Duterte. Ginampanan lang din daw ng gobyerno ang responsibilidad nito sa mga nagreklamong biktima. Kung taxpayer po ang ginamit ito lang po ay naaayon sa batas dahil gumaganap lang po ang gobyernong ito sa kanyang katungkulan, maliban po sa sinabi nating pag-cooperate with the Interpol, pagpapatupad ng batas na RA 9851, meron din pong residual obligation ang administrasyon na ito upang ipatupad ang dating napagkasunduan na nung tayo pa ay miyembro ng ICC o ng Rome Statute. Sa Lunes, February 23, nakatakdang unang araw ng pagdinig sa confirmation of charges sa dating Pangulo sa ICC sa The Hague, Netherlands. Sinabi ng ICC na batay sa assessment ng independent medical experts na pinadala kay Duterte, fit ang dating Pangulo na humarap sa hearing. Katunayan, ang inilatag na schedule ng ICC ay bilang konsiderasyon kay Duterte. 3 oras lang ang hearing sa February 23, 24, 26 at 27. At kada isang oras ng hearing ay may break para raw makapagpahinga ang dating Pangulo. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagwakas sa quarterfinals ang Dubai Tennis Championships journey ni Pinay tennis star Alex Ayala. Tinalo siya sa quarterfinals ni world number 4 Coco Gauff ng Amerika. Dinomina ni Gauff ang first set sa score na 6-love o 6-0. Sa second set, nakadalawang puntos pa si Alex pero nagwagi pa rin si Gauff. Sa pagtatapos ng kanilang laban, nagpasalamat si Gauff kay Alex. Dahil daw kay Alex ay dumami ang bagong tennis fans. Naglalakad ang babaeng yan sa Barangay San Pedro sa Puerto Princesa, Palawan.
nang bigla siyang barilin ng isang lalaki ng 4 na beses. Napadapa ang babae at sumigaw para humingi ng tulong. Idineklara siyang patay pagdating sa ospital. Dating acting manager ng Puerto Princesa City International Airport ang biktima. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Puerto Princesa Police para tumutok sa insidente. Wala pa silang inilalabas na detalye tungkol sa posibleng motibo sa krimen. Kinundi na naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang pamamaril. Makikipagtulungan daw sila sa mga otoridad para sa investigasyon. Patuloy ring hinahanap ang gunman na nakunan sa isang dashcam na tumatakas. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng pamilya ng biktima. Samantala, nasunugan ang 4 na pamilya sa barangay Palasan, Valenzuela. Mahigit 20 truck ng bumbero ang nagtulong-tulong para apulain ang apoy. Balitang hatid ni James Agustin. Binulabog na nagangalit na apoy ang mga residente ng Ali 3 sa barangay Palasan, Valenzuela City kaninang hating gabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ay 2 alarma. Hudyat para rumisponde ang mahigit 20 fire truck. Kabilang sa mga nasunugan ng pamilya ni Cristal. Pagising daw nila ay malaki na ang apoy, kaya wala silang naisalba ng isang gamit. Sa tagal-tagal namin nakatira dito, ngayon lang po talaga nangyari itong gantong sunog. Talaga pong walang natira sa amin. Salamat na lang po talaga at buhay yung mga anak ko at mama ko. Bukod naman sa kanyang motorsiklo na isalba ni Roger ng kanyang alagang aso at ilang mahalagang dokumento. Patulog na po kami, sir. Tapos, yun nga, biglang may usok na naamoy namin. Ngayon, naglabasan na lang kami lahat para isipin yung sarili namin. Napula ang sunog matapos ang 45 minuto. Ayon sa BFP, natupo ang 4 na bahay. Apektado ang nasa 4 na pamilya. May mga apartment dito ang bakante, yung iba nagkakawang-gawa na at pinatuloy na muna sa apartment nila pansamantala. Inalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy, maging ang kabuang halaga ng pinsala sa ari-arian. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isang suspect ang napatay sa engkwentro sa Bungabon, Nueva Ecija. Chris, anong krimen ang sangkot nga ba itong napatay na suspect? Connie, isa siya sa 2 suspect sa pang-hold up sa bayan ng Gabaldon. Namatahan sa police checkpoint ang 2 hold-upper na nakasakay sa motorsiklo. Mabilis daw silang tumakas nang mapansin ang mga otoridad. Habang hinahabol ang mga pulis, nagpaputok daw ng baril ang mga sospek. Isang pulis ang tinamaan sa hita. Gumanti naman ng pamamaril ang mga pulis na ikinasawi ng isang sospek. Naaresto ang kasama niya na walang pahayag. Na-recover ang baril na ginamit ng mga sospek, pati na ang ilang gamit na hinihinalang ninakaw nila. Tinutugis ang isa pa na posibleng kasabwat daw nila at tumangay daw sa perang na-hold up nila. Sa Malolos naman sa Bulacan, isang sawa ang nahuli matapos na pumasok sa bahay ng isang barangay sa Atlag. Kwento ng pamilyang nakakita sa sawa, natutulog sila nang makarinig ng ingay. Pagbukas ng ilaw, nakita ang sawa na nakasiksik sa gilid ng isang kabinet. Humingi ng tulong ang pamilya sa barangay at pinagtulungang hulihin ang sawa. 7 metro ang haba niyan. Na-turn over na yan sa Department of Environment and Natural Resources. Wala namang naiulat na nasaktan. Payo ng DNR kapag nakakita ng ahas sa inyong bahay, huwag itong saktan para hindi maging agresibo. Manatiling kalmado at gawa ng exit point ang ahas. Kung hirap na palabasin ang ahas, tumawag na ng eksperto. Nakatakdang magkita bukas sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Ayon sa Malacanang, ito'y para inspeksyonin ang paglilinis ng mga kanal, estero at iba pang daluyan ng tubig sa Naga City bilang bahagi ng Oplan kontrabahan ng gobyerno. Kahapon, pinuntahan na ni Mayor Robredo ang mga ininspeksyoning lugar ng Pangulo. Nang tanungin kung mag-uusap din tungkol sa politika ang 2 dating naglaban sa 2022 presidential elections, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na abangan na lang ito. Matapos ang eleksyon 2022, nagkita na ang Pangulo at si Robredo sa inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena noong October 2024.
Abiso sa mga motorista, may inaasahang dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, base sa 4-day trading, may humigit kumulang 45 centavos na inaasahang rollback sa presyo ng kada litro ng gasolina. May nakikita namang taas presyo na humigit kumulang 5 centavos sa kada litro ng diesel, habang may humigit kumulang 10 centavos naman ang posibleng dagdag sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, nakakaapekto riyan ang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, maging ang sa Russia at Ukraine.